Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Narito po tayong muli sa ating morning devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang ating umaga sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita nang makalakad tayo sa isang maayos na pamumuhay. Ang ating pong tatalakayin ngayong umaga ay ang part 2 ng Turn the World Upside Down, na ang part 1 po ay tinlakay ng ating minamahal na pastor. Ang ating pong batayang talata ay masumpungan natin sa aklat ng Mateo, kabanatang 28, talataang 16 hanggang 20, at ganito po ang sinasabi. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, sila'y sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, binigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak,
at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang number 2 po na ating tatalakayin ay Disciples Marching Order. Make disciple. Na binabanggit po sa talataang 11 hanggang 20. Sabi po doon, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi tumigil o huminto ang mga unang alagad sa dakilang atas na ito ng ating Panginoong Hesus. Sa kasaysayan, kahit dumanas sila ng matinding pag-uusig, yung mga naunang alagad, nagpatuloy pa rin sila sa pangangaral ng mabuting balita sa mga tao tungo sa pagiging alagad ng ating Panginoon. Winika ni Dr. John MacArthur, isang pastor, teacher of Grace Community Church, there's only one verb in that whole sentence. The major verb, it's the verb make disciple. The word going, the word baptizing, and the word teaching are participles that modify the one main verb. The responsibility of the church in the world is to make disciples. Patuloy nating i-affirm na si Kristo ang sentro ng pagdidisipulo ng mga Kristiyano. Ang isang disipulo ay nararapat magbunga ng isa pa o marami pang disipulo. Sinabi po ni Dietrich Bonhoeffer, a German Lutheran theologian and pastor, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Therefore, we need to accomplish our marching order. Make disciple of Christ. Ang number 3 po, Disciples Triumph, I am with you. Sabi po sa talataang 20, B, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Isa ng tagumpay ng mga alagad na malaman nila na kasama nila ang Panginoon habang ginagawa nila ang dakilang atas ng ating Panginoong Hesus. Sa isang salin sa English, and behold, I am with you all the days until the completion of the age. Ang salitang all sa English version ay mula sa Greek word na pasas. Ibig sabihin, each, every, means all, in the sense of each, every part that applies. Ang salita namang completion ay mula sa two Greek words na santele, sin, close together with, and teleo, complete, consummate, culmination, completion. When the parts come together in a whole consummation, an end involving many parts. Isang napakagandang pangako ang ibinigay ng Panginoon. Kasama natin siya sa lahat ng araw at katuwang natin siya sa pagsasagawa ng disipulo. Ito ay may hatid na kagalakan at isa ng tagumpay sapagkat ang kasama at katuwang natin ay ang Diyos na makapangyarihan. Sinabi po ni Norman Vincent Peale, an American Protestant clergyman and an author best known for popularizing the concept of positive thinking, especially through his best-selling book, The Power of Positive Thinking, noong 1952. Frequently remind yourself that God is with you.
that He will never fail you, that you can count upon Him. Say this word, God is with me, helping me. As ating pong conclusion, binigyan diin ni John Wesley, give me 100 preachers who fears nothing but sin and desires nothing but God, and I care not whether they be clergyman or layman. They alone will shake the gates of hell and set up the kingdom of heaven upon earth. Ang intentional discipleship making ay isang malakas at epektibong pagkilos ng mga manampalataya na gagapi o wawasak sa mga gawa ng dyablo. Ang intentional discipleship making ay gamitin ng Panginoon para sa expansion o pagpapalawak ng kanyang paghahari o pamamahala. At isang hamon po sa atin sa nangyayaring moral decay o spiritual decline sa iba't ibang panig ng mundo, dapat magkaisa ang mga Kristiyano na gawing ang masigasig na pagdidisipulo. Magtulong-tulong tayo sa paggawa upang sa halip na bumaba ang total numbers ng mga tagasunod ni Kristo, ay lumago sila at dumami ang kanilang population hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Hindi pa rin nababago ang dakilang atas ng ating Panginoong Hesus na make disciples. Sa pagdidisipulo, maging masigasig kasama si Kristo. Tandaan po natin, sa pagdidisipulo, maging masigasig kasama si Kristo. Tayo po ay manalangin. O Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito, sa magandang umaga na pinagkaloob niyo sa amin, sa mga salita mo na aming pinagbibulayan. Dalangin ko, Panginoon, na maghapon na aming lalakaran. Samahan niyo po kami, maranasan ang kagalakan, maranasan ang patuloy na pag-asa na nagmumula sa inyo, dahil pinangahawakan namin, Panginoon, ang inyong pangako sa amin, na hindi niyo po kami iiwan, hindi niyo po kami pababayaan. Patuloy ko pong dalangin ang nalapit na pasukan ng mga estudyante sa darating na mga araw. Sa Lunes po ay magsisimula na ang klase ng ibang mga paaralan. Patuloy ko pong dalangin ang mga mag-aaral, patuloy po silang samahan sa kanilang pang-araw-araw na pagpasok sa kanilang paaralan. Patuloy na bigyan ng katalinuhan na nagmumula sa inyo, maranasan, Panginoon, ang inyong pagsama sa kanila sa kanilang patuloy na pagsisikap na abot ang kanilang mga pangarap. Dalangin ko rin po, Panginoon, yung mga kapatid namin na napapasok sa kanilang mga workplace. Samahan niyo po sila, ingatan, makarating sila, Panginoon, sa kanilang mga trabaho na taglay ang pag-iingat na nagmumula sa inyo. At sa buong maghapon na kanilang pagtatrabaho ay nahandong, Panginoon, ang maranasan laang inyong kagalakan sa hanap buhay na pinagkatiwala niyo sa kanila. Dalahin ko rin, Panginoon, yung mga kapatid namin na pinagkatiwalaan nyo ng mga negosyo. I-bless nyo po sila, Panginoon. Patuloy na pagpalain ng mga negosyo na patuloy na pinagkatiwala nyo sa kanila. At maranasan nila, Panginoon, na masaganang pagpapala na nagmumula sa inyo. Dalangin din po namin ang mga kapatid namin na nakakaranas ng karamdaman sa kanilang mga lupang katawan. Hindi ko man mabanggit, Panginoon, ang kanikan na mga pangalan. Patuloy ko po silang tinataas sa inyong mapagpalang kamay. Paranas niyo po sa kanila, Panginoon, ang kagalingan na nagmumula sa inyo. Kung meron silang mga gamot na iniinom, bless niyo po ito para makatulong sa mabilis na kagalingan ng kanilang mga lupang mga pangatawan. At nagtitiwala po kami, Panginoon, na kayo ang patuloy na magbe-bless sa aming mga kapatiran dito sa aming lugar, sa Santa Rosa Yemilit Church, sa Binyan Yemilit Mission,
sa Timbaw Yemilit Mission at sa mga kapatiran namin na nasa ibang dako, sa ibang bansa. Patuloy niyo po silang pagpalain sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay. At nagtitiwala po kami na ngayong umaga, ang aming dinulog sa inyo ay nakarating sa trono ng biyaya at ang katugunan ay patuloy niyong ipararanas sa amin sapagkat ang lahat ng ito ay aming hiniling sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa pagsama niyo sa akin sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. A friendly reminder po about sa atin, be Christ-like in your workplace today. Umayo at maglingkod. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Hanggang sa muli po.